4 oras, balik pagpapatrolya na ang barko ng Philippine Coast Guard na BRP Teresa Magbanwa laban sa monster ship ng China Coast Guard na iligal na nananatili sa ating exclusive economic zone. At hindi na lang ito mag-isa ngayon sa pagtataboy sa naturang barko ng China. Si Patrick De Jesus sa Sentro ng Balita, live. Angelic, tama ka nga riyan dahil ko na ng Philippine Coast Guard ang nakabantay sa the monster ship ng China Coast Guard. At kaya na ngayong nabanggit, ito ay ang BRP Gabriela Silang at yung BRP Teresa Magbanwa na kaagad nakabalik matapos makumpuni o maayos yung nasirang auxiliary engine. Huling namataan ang CCG 5901 o yung the monster ship ng China, 77 nautical miles mula sa kanlurang bahagi ng Capones Island sa Zambales sa loob ng exclusive economic zone ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Hindi lang basta pagbabantay, Angelic, kundi ginagawa ng dalawang pinakamalaking barko ng PCG ang lahat para maitaboy ang the monster ship. Nagsasagawa rin ng aerial patrol ang PCG kung saan mayat-maya ang paglipad ng kanilang islander sa lokasyon ng barko ng China. As far as the Coast Guard is concerned, our main role right now is to make sure that the China Coast Guard vessel don't come close off the coast of Zambales. So that is the mission objective of 9701 and 8301. Sabi ng PCG ay hindi maituturing na right to innocent passage ang presensya ng the monster ship dahil sa pabago-bagong galaw nito at pakikipagpalita ng radio challenge. Una na rin naobserbahan na sa isang lugar ito nakatuon o malapit doon sa dash line na para akunin ang buong South China Sea kabilang na ang West Philippine Sea. Git naman ng National Task Force West Philippine Sea, hindi uubra ang ganitong panibago na paninindak ng China at umapela silang alisin na ang the monster ship sa ating EEZ. We can clearly state that the intimidation tactics are not successful and that we remain resolved to support our Filipino fishermen, and we will not stop challenging their presence within Philippine waters. Natanong nga rin sa NTF-WPS na baka presensya ng the monster ship malapit sa Zambales ay paraan para iligaw ang atensyon mula sa Scarborough Shoal o Bajo de Masinloc. Sagot ng task force, itinuturing na isa sa red line o non-negotiables kung magkakaroon ng reclamation sa Bajo de Masinloc kung saan patuloy rin itong binabantayan. Wala pa rin. The AFP, the Philippine Navy, has appropriate contingency plans in place in the event that this will be violated. Non-negotiable na gagawa siya ng any structure or reclamation on Bajo de Masinloc. Samantala, patuloy ang forensic analysis sa submersible drone na nakita sa Masbate noong Disyembre. Pati na sa 4 na iba pa na narecover din noong nakaraang taon sa Calayan Island, Pasukin, Ilocos at Initaw, Misamis Oriental. Yan yung mga binabantayang choke points sa karagatan ng Pilipinas. Sabi ng Navy, kabilang nga sa iniimbestigahan yung military component dito sa mga drone na ito. Angelic. Yes, Patrick, nagkaroon ba ng shift o pagbabago dun sa approach o ginagamit nating strategy para harapin ang barko ng China? Yes, Angelic, yun na, 2 barko na ng PCG ang nakabantay sa the monster ship ng China Coast Guard. At hindi nga lang basta binabantayan, kundi ginagawa ng 2 barko ng PCG ang lahat para maitaboy ito, papalayo sa ating bansa, partikular doon sa may bahagi ng Zambales. So tuloy-tuloy yung ginagawang radio challenge sa mga barko o doon sa the monster ship ng China Coast Guard at ipinapaalala rito na illegal yung kanilang presensya sa EEZ ng bansa alinsunod sa Philippine Maritime Zones Act at 2016 Arbitral Award for sa Pilipinas at yung itinakda nga
ng UNCLOS. So bukod naman dun sa dalawang barko ng PCG, mayroon ding aerial patrol at minomonitor yung nagiging galaw nitong the monster ship. At yung aerial patrol nga o yung islander ng PCG ay mayroon ding kakayahan para mag-radio challenge direkta doon sa the monster ship. Angelique. Alright, maraming salamat sa iyo, Patrick De Jesus.